to you about the power of, pinamagitan natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito, the power of stepping out in faith. Ang kapangyarihan ng paghakbang ng naaayon sa ating pananampalataya. Salamat sa Panginoon that there is power when we step out in faith. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang kumbaga kathang isip. Ang kapangyarihan ng Diyos ay available sa bawat isa sa atin. Pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Karamihan sa halos lahat ng mababasa natin, makikita natin sa Biblia na ang mga tao o mga individual, kahit na ano pa man ang nangyayari sa kanilang kapaligiran, gaano man ang oppression, gaano man ang crisis, gaano man ang problema, but once they step out in faith, nararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos na humihigit kaysa doon sa problema na hinaharap nila. Think about that. At yung mga kwento sa Biblia ay hindi lamang para, kumbaga, babasahin natin ang isang magandang kwento, pero ang lahat na ito ay naisulat para ating mapanampalatayanan. Nang ganun din kung paano nangyayari sa kanila ay mangyayari sa buhay natin. Amen. The power of stepping in faith. Una na, i-define natin. Ano ba ang ibig sabihin? I-breakdown natin. Pag sinabi natin stepping out or paghakbang ng papalabas, literal. Paghakbang lang, stepping out, ang ibig ko sabihin ay stepping out means making a choice or initiating a movement. So pag sinabi ko lamang halimbawa, sinabi natin when we step out, yung humakbang lamang, making a choice, mag-decide. At hindi lamang mag-decide, initiating a movement. Gumagawa ka na hakbang. So yun yung simple na sinasabi natin, stepping out. Ay humahakbang ka. Gumagawa ng desisyon, humahakbang. At pag sinabi naman natin faith is an action. Everybody say faith is an action. Faith is an action word. Ang pananampalataya ay laging may kaakibat na pagkilos, paggalaw. Kung minsan, ang gagalawin ng iyong pananampalataya ay bibig mo. Amen. Kung minsan, ang gagalawin ng pananampalataya, paa mo. Amen. Pero make no mistake about this. Make no mistake about it. Faith is an action. Laging merong paghakbang, merong pagkilos. Faith is an action, not just a feeling. So minsan, na pagkakamalian natin ito, na akala natin meron tayong pananampalataya kasi maganda yung pakiramdam natin. Right? At peace tayo, so meron tayong pananampalataya. More so, kapag tayo ay nasa sitwasyon na kung saan alam natin na medyo mahirap, that is when we even want to pull ourselves out of the self-pity na kalagayan and we step out in faith. We worship. Amen. We declare. We continue to soar. We believe God some more. Amen. Faith is an action, not just feeling. Faith is acting based on the Word. Ang pananampalataya ay laging paghakbang ng naayon sa nasusulat. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit ang emosyon mo, iba ang sinasabi. Kahit ang sitwasyon ay iba ang sinasabi. Kahit ang nararamdaman mo, iba ang sinasabi. Kahit na yung wallet mo, iba ang sinasabi. Alam niyo ba po ba na nagsasalita ang wallet ninyo? Ang wallet niyo nagsasalita. Amen. Ano sinasabi ng wallet niyo sa ngayon? Wala akong laman. Faith is acting based on the Word. Faith is acting based on what we believe. That is, yun yung pananampalataya. Stepping out in faith. When we say, kapag sinabi ko halimbawa na to step out in faith, ito mga introduction lang ito. When we say, kapag sinabi ko, when we say step out in faith, ang ibig kong sabihin ay, babasahin natin para makita natin. Ang ibig kong sabihin is taking action, making decisions. Gumagawa ka ng aksyon, gumagawa ka ng desisyon, nag-i-initiate ka ng movement base sa iyong pinanampalatayanan. So kapag sinabi natin stepping out in faith, ang ibig sabihin nagdedesisyon ka, humahakbang ka, kahit na hindi pa maayos ang lahat.
Amen. Humahakbang ka, gumagawa ka ng movement ayon sa iyong pinanampalatayan sa loob. Na yung pinanampalatayanan mo ay includes your vision. Kung ano nakikita mo, halimbawa, yung iyong conviction, yung pinaniniwalaan mo, at iyong purpose mo sa buhay. So, humahakbang ka, pag sinabi natin stepping out in faith, humahakbang ka na naayon doon sa iyong conviction, sa iyong pinaniniwalaan, pinanampalatayanan, hindi nang naayon sa iyong nararamdaman o hindi nang naayon sa iyong nakikita, kundi ayon sa iyong pinaniniwalaan, ayon sa iyong vision, ayon sa iyong conviction, and ayon sa iyong purpose. Nasusundan po ba ninyo ako? It means moving forward even without complete understanding. Ito ay paghakbang. Kaya siya paghakbang na mayroong pananampalataya. Paghakbang siya, pag-i-initiate ng movement, paghakbang, right? Pag-design, pagkilos, kahit na hindi mo lubos na naunawaan, lubos, without you having a complete understanding of the outcome. Right? Kung anong mangyayari. Katulad ni Abraham, for example, sa Abraham chapter 11, verse number 8, Hebrews chapter 11, verse 8, by faith, everybody say by faith. By faith, Abraham, when he was called, sa King James yan, when he was called, nung siya ay tinawag, lagpasan natin yung ibang mga sentences o ibang words. Abraham, when he was called, he obeyed. Nung si Abraham ay tinawag, anong ginawa niya? Siya ay sumunod. And he went out not knowing where he was going. So ang pagtawag ng Diyos minsan ay step by step. Katulad halimbawa ng sinabi niya kay Abraham sa Genesis chapter 22. Sabi niya, pumunta ka sa ganitong bundok, ialay mo ang iyong anak. Hindi sinabi ng Panginoon ang lahat ng detalye doon, isa-isa. Right? At itinuro sa kanya yung bundok. Faith is making a movement, initiating a move, making a decision, kahit na hindi mo nakikita ang kabuuan ng mga pangyayari. That is what we say when we say we step out in faith. Amen. It is a movement, a decision based on your conviction, based on your belief, based on your vision, and based on your purpose. Pag sinabi natin, stepping out in faith, it's about not giving in to whatever challenges you are facing that will try to overwhelm you and bring you down. Kapag sinabi natin na stepping out in faith, it's not about giving in. Yung hindi ka bumibigay lang sa nangyayari sa buhay mo. Hindi mo ito tinatanggap lang sa buhay mo. Halimbawa, meron kang sakit karamdaman, halimbawa lang. O kaya naman ay meron kang financial na pangangailangan na sobra-sobra na na-overwhelm ka na. Ang pananampalataya, stepping out in faith, ay hindi yung sasabihin mo, Lord, bahala ka na, siguro may sinasabi ka sa akin o may tinturo ka leksyon. Stepping out in faith, it's not giving in. Hindi yung pagtanggap ng mga bagay na, Lord, bahala ka na, ikaw naman ang nakakaalam ng lahat. Siguro yung sakit karamdaman na ito ay nilagay mo sa akin para turuan ako ng leksyon. So pag gano'n ang pananaw mo, huwag ka magpapagamot. Huwag ka rin magpapapray kay pastor. Amen po ba? Kasi sinasabi mo na si Lord yung magbigay. So kung si Lord pala may bigay, bakit ka magpipray? Natanggalin ni Lord. E di bayaan mo. Amen. Stepping out in faith is not giving in. Doon sa anumang challenges na kinaharap natin na maaaring nag-overwhelm sa atin at nagpapabagsak at napagpapaghina sa atin. You know, ang sakit karamdaman, ang challenges, ang mga problema, ang goal niyan, pabagsakin ka. Yun yung goal niyan. Pabagsakin ka. Hanggang sa ikaw ay mawala ng pananampalataya, malugmok ka at sabihin mo, wala nang kwenta ang buhay ko, wala na yatang mangyayari dito, hanggang sa mawalan ka ng pag-asa.
And then mawalan ka ng kapangyarihan na ma-exercise mo yung authority mo na dapat na i-exercise mo, na sinasabi mo, hindi tama ito. Pag may sakit karamdaman ka, this is not right. Amen. That by the stripes of Jesus, I am healed. So kapag yun ang gano'n ang ginawa natin, we are acting on the Word. We are stepping out in faith. Amen. Now let's talk about the danger of doing nothing. Kasi ang kalooban ng Panginoon sa atin is we step out in faith. Everybody say step out in faith. At dapat, I pray na sa maikling salitang ito, mabuhay sa atin yung desire o yung ating, kumbaga, inisyatibo sa atin to step out in faith. I pray na pagkatapos ng mensaheng ito, sabihin natin, bak ako. Ay, kikilos ako. Gagawa ako ng hakbang. May pag-asa pa. Amen. The danger of doing nothing. So gusto ko ipakita sa atin na merong danger kapag wala tayong ginagawa. Merong danger, merong panganib. Kung wala kang gagawin sa buhay mo, may panganib. Ano yung panganib? Panganib, maaari kang masaktan. Ang panganib ay to the point na pwede kang mamatay. Yun yung tinatawag na panganib, danger. Amen. Merong panganib na pwede kang mapunta sa ibang hindi mo dapat puntahan. Yun yung ibig sabihin ng danger. So kapag sa buhay ng bawat isa sa atin, merong panganib kapag tayo ay hindi humakbang o wala tayong ginawa sa buhay natin. And I pray na ito, basic ito sa buhay. Basic, very basic in life. Dapat alam na natin, kapag wala kang ginawa, may panganib. Pero most of us, karamihan sa atin, nakakalungkot sa church, hindi po ba? Na mas maraming mga tao sa church na walang ginagawa. Na parang ini-equate na lamang natin o sinasabi natin, kung ini-equate, ang ibig sabihin yan, parang tinutulad na lamang natin yung wala kang ginagawa, para bang sinasabi mo, nananampalataya naman po ako. No. Ang pananampalataya nga ay hindi nga siya emosyon lamang. Ang pananampalataya ay action. So kung sinasabi mo meron kang pananampalataya, dapat nakikita sa iyong gawa. Kasi ang pananampalataya, sabi ng James chapter 2, faith without work is dead. Sabi niya, ang pananampalataya katulad ng katawan. Ang katawan, kung walang espiritu, patay. At ang pananampalataya, minsan, katulad ng pangkin ko kanina na, kung hindi siya magpapakilos ng paa mo, papakilusin niya ang bibig mo. So kung may pananampalataya ka, sasabihin mo, hindi yung nararamdaman mo, hindi yung nakikita mo, kundi sasabihin mo, ang salita ng Diyos. Kasi ang nakikita mo, sasabihin ng wallet mo, wala kang laman. Amen. Pero sasabihin ng pananampalataya mo, God will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Sasabihin ng circumstansya mo, paano kapag ganito? You always have to have the last say. Huwag mong pababayaan. At yung last say mo, hindi dapat na, ano? Hindi ganon. Pag may nagsalita pa uli, yung kaaway, sinabi, paano kapag hindi nakapag-aaral ang mga anak mo? At sasabihin mo, God will supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Amen. Pag nananampalataya ka sa Diyos, ayon sa Kanyang salita, lagi kang tama. Uulitin ko ulit. Sabihin mo, mali kaya pastor, kapag gano'n ang ginawa mo, kasi baka hindi ka makapag-aral. Nasabihin ko sa inyo, na kapag ikaw ay tumatayo na naayon sa salita ng Diyos, lagi kang tama.
Kasi ang Diyos ay laging tama. So kung ang tinatayuan mo ay salita ng Diyos, ano man ang sinasabi ng circumstansya mo, ikaw ay tumatayo sa salita ng Diyos, tama ka. So ang panganib sa walang ginagawa ay yung, di ba kapag, halimbawa, kapag wala kang ginawa, para bang natudoon ka lang at parang hindi ka umuusad. So ang panganib sa wala kang ginagawa, actually, yung isang panganib, hindi ka umuusad, pero hindi lang yun ang nangyayari. Kapag wala kang ginagawa, hindi lang sa hindi ka umuusad, kundi actually, ikaw ay paurong. Kasi, sa ekonomiya ng Diyos, in God's kingdom, in God's divine order, wala talagang neutral ground. So sabihin niya po natin walang neutral ground. Anong ibig sabihin, Pastor, ng walang neutral ground? Ang ibig sabihin ng neutral ground, wala yung naka-neutral ka lang. Wala yun. Ang ibig sabihin, kapag wala kang ginawa, nanatili ka kung saan ka lang. Neutral. Right? Kapag hindi ka umakbang ng papasulong, ang mangyayari sa'yo, nandoon ka lang. So kung ano ka dati, pagbalik mo, ganun ka pa rin. No. In God's divine order, hindi totoo yun. Pag wala kang ginawa, hindi lamang sa hindi ka sumusulong, kundi ikaw ay umuurong. So kung ano ka dati, na pagpalagay, spiritual life mo is, pagpalagay na lang, 60% na ikaw ay malakas, sa pananampalataya mo, 60%. Wala kang ginawa. Wala kang ginawa for 1 week, wala kang ginawa for 1 month, wala kang ginawa for 1 year. Tapos sasabihin mo, wala kang ginagawa. Tapos sabihin mo, tsaka na lang akong gagawa after a year. Pagbalik mo, hindi ka nandoon lang sa lugar mo. Nandoon ka na. Doon sa umurong ka na. So hindi ka na lang 60% spiritually, kundi ikaw ay most probably nasa 30% ka na ng stage mo. Pag wala kang ginawa. And the more you do nothing, is the more you regress. Kasi in the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, in His divine order, when you don't progress, you regress. 2 Kings chapter 7, mula sa Tagalog ito, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinasasabi brother ni Yahweh. Merong tagutom sa bayan ng Israel, so sabi niya, makinig kayo sa pinasasabi ni Yahweh. Kasi ulitin ko ulit, ang mga propeta ng nakaraan, in the Old Testament, they represent God to the people, and they represent people to God. So sila yung namamagitan, ang propeta. Noong unang kapanahunan, kaya ang paglapit sa propeta ng Diyos ay parang tila, katulad din ang katumbas ng paglapit sa Diyos. Amen. Pero sa kapanahunan natin sa ngayon, hindi mo na, sa krisis na kinahanap mo, hindi mo kailangan hanapin si Pastor. Hindi mo kailangan sabihin kay Pastor na basbasan mo naman ito, Pastor. Amen. That doesn't work that way. Amen. Ang papel, kahit na unang panahon kay Eliseo, nasusundan pa po ba ninyo ako? Kahit ang papel ni Eliseo nung Old Testament, nung binasa natin nung nakaraan, ang papel ni Eliseo ay magbigay ng mensahe, magbigay ng instruction. Yun yung papel. Amen. Ang papel ng babae para maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya, sundin yung instruction. Ganon din sa kapanahonan natin sa ngayon. Ano ang papel ni Pastor? Magsabi sa atin, pagbigay ng direksyon, instruction, liwanagan ang daan, ipakita kung anong dapat gawin. Ipakita kung ano ang hindi dapat gawin. Anong papel natin? Sundin ang narinig. Same thing. Amen. So merong tagutom. Sabi nila sa iyo, bukas sa ganitong oras sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka ng isang takal na pinong harina o 2 takal na cebada sa halagang 1 pirasong pila. So sabi nila, kahit may tagutom, nagkakaroon ng famine doon na napaka-mahal ng harina. Sabi niya, bukas, ganitong ding oras, pagpasok doon sa gate, ganitong oras, sabi niya, bukas, pagpasok ng gate, ang harina ay mabibili lamang ninyo sa napakapurang halaga.
Parang 2, 5, parang cherry bows. Ayaw nilang maniwala kasi tagutom. Sino magbibenta niyan? So ayaw nilang maniwala sabi, hindi makatotoo yung sinasabi mo, kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana sa langit. Sinabi naman ni Eliseo. So again, he has the right, the last word. Makikita mo ito yung mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman, sabi nung isa. Sabi niya kay Eliseo, hindi mangyayari yan, sabi nung punong mga kubo. Sinabi ni Eliseo, mararanasan mo ito, mangyayari, sinabi ni Yahweh, pero hindi mo makikita mo lamang ito, ngunit hindi mo ito matitikman. Verse 3, may 4 na taong may sakit sa balat, ketongin, na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod doon sa gate. Nag-uusap-usap sila. Bakit nakaupo tayo nito at naghihintay na lamang ng kamatayan? Kasi may famine sa loob. So, mamatay, wala pagkain eh. Sabi niya, gutom na tayo, narito tayo, bakit nakaupo na tayo dito? Yung 4 na ito. Naghihintay tayo mamatay. Kung papasok tayo ng lungsod, diyak na mamatay tayo kasi tagutom. Kung manatili naman tayo dito, mamamatay din tayo. So, walang mangyayari, sabi niya. Mabuti pa, ganun gawin natin. Pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo papatayin, pag pumasok tayo doon, pag hindi nila tayo pinatay, pag kinulong lang, okay, pabuhay pa tayo. Makakakain pa rin tayo doon kasi sila may pagkain doon. Right? Mabuti pa pumunta tayo sa kampo ng mga Syria, kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin tayo, sabi nila, matatapos na ang ating paghihirap. So pag pinatay tayo, okay, bilisan. At hindi natin pinatay yung sarili natin. Pinatay tayo nila. Right? So ang ginawa nila ay nang palubog na ang araw, magitin nga po natin yun, nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. So, humakbang sila. Ang ginawa nila, humakbang sila. Sabi niyo, ano mangyayari sa atin dito? Wala tayong gagawin? Parang hindi pwede, mali. The danger of doing nothing. Pag wala tayong ginawa, mamatay. Matay tayo ito. Pag pumasok tayo, mamatay. Pero at least, gawa tayo ng hakbang tayo. Gawa tayong desisyon. Hanap tayong paraan. Amen. Ikaw babato ka sa buhay, sa bawat isa sa atin. Hindi ba tayo nasa kalagayan sa ngayon na gano'n? Na para sa hopelessness natin, but nakatayo na tayo. Bahala na, Lord. Gumawa sila ng hakbang insure. Right? So, anong nangyari? Pagdating doon sa kampo ng mga Syrian, pagdating doon, wala silang dinatnan, isa man. Inaasahan nila na pagpunta nila doon, napatay sila kasi parang sumusupok sila doon sa kampo ng mga Syrian na ito kasi naglalaban sila dati. Wala silang dinatnan. Bakit sila walang dinatnan? Sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga Hiteo at Ehipsyo para digmain sila. Kaya, ang ginawa nila, tumakas sila ng magtatakip silim. Tumakas sila. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para mailigtas ang kanilang buhay. Yung mga Syrian to, Ay, pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom, nagpakabusog, kasi walang katao-tao. Right? Pagpasok nila doon sa kampo, ba't walang tao? Pasok sila sa tolda, wala rin. Wala yung mga militar, wala yung mga sundalo. Tapos dahil pagkain, so ginawa nila kain sila, kain. Ay, pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. So, hindi lang yung isa, pumasok sa isang tolda, ibang tolda, sinamsam din ang lahat na naroon. Ay, mga tolda, wala pa din. Buong
kampo, wala. So, ang ginawa nila, pinuntahan nila, pumunta sila sa Israel, binahagi yung lahat. Ang point natin, mga kapatid, there is danger in doing nothing. Amen. Makakunti na lang ito siguro, but what happens when we step out in faith? Ano nangyayari, mga kapatid? Kung tayo ay umahama sa pananampalataya. So, bibilisan ko na, unahin ko na. Yung point, number 1, kung anong mangyayari. Ang nangyayari kapag tayo ay umahambang sa pananampalataya, there is a divine orchestration. Sabihin natin orchestration. There is a divine orchestration that is taking place when we begin to step out in faith. Pag sinabi natin orchestration, sabihin natin yung word na orchestration. Ang orchestration, kapag tinignan mo ito sa dictionary, makikita mo ang meaning nito ay an arrangement of events that attempts to achieve a maximum effect. So kapag ikaw ay nag-step out in faith, merong arrangement ng events. Kahit ng mga tao, pangyayari, napupunta sila sa dapat nilang puntahan, na-arrange sila upang magkaroon ng impact sa buhay mo kung ano ang pinanampalatayanan mo. Nagkakaroon ng divine orchestration. Saan natin makikita yun? Babalikan natin, 2 Kings chapter 7. Yung pinasa natin, babasahin natin sa English. Sa verse 5, kasi nabasa na natin sa Tagalog, sa verse 5, so ginawa nila, makan sila, sabi nila, ano mangyayari dito? Okay, kung papasok tayo sa loob, mamatay tayo. At kung tigilan tayo dito, mamatay din tayo. So ang gawin natin, pupunta tayo doon sa kampo nila. Kung mamatay tayo, mamatay, mas madali. Right. Pero nung, ang ginawa nila sa verse 5, and they arose at, what's the next word? Twilight. Paglubog ng araw. So gusto kong pansinin ninyo yung twilight na yan, kasi may kinalaman yan siya. They arose at twilight. So, nung twilight, paglubog ng araw, doon sila nagpumpisang kumilos. Right? At anong mangyari nung pagkilos nila, pagdating nila doon sa kampo, wala nang mga sundalo. Kasi, anong nangyari? Bakit wala nang sundalo doon? Kasi itong mga sundalo nito, nakarinig ng mga yabag ng mga karwahe. There is a divine orchestration that is taking place when we began again to step out in faith. Hindi natin alam. Pero when we begin to step out in faith, gumagawa ang Diyos ng orchestration. Amen. 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 Nagpuposisyon ng Panginoon ng mga bagay na dapat iposisyon para maranasan natin yung impact, breakthrough na hinihingi natin sa Panginoon when we begin to step out in faith. Amen. When we take a step of faith, there is an unseen provision, support, or guidance that emerges. God provides what is needed when one acts in alignment with His Word and purpose. I want you to get that. Nais kong panampalatayanan natin yung mga kapatid. Ano man ang sabihin sa'yo ng isipan mo, paano pagka ganito, paano pagka ganito. No, I refuse to doubt. I stay in faith. I hold on to the Word of God na sinasabi ng salita ng Diyos. Ayon lamang din sa binasa pa lang natin, ha? Ayon doon sa kwento ngayon. That Lord, when I begin to step out in faith, that there is a divine orchestration of things that works for my behalf.